Welcome to Donmar TV News Channel. Sa lahat ng kandidato, mula sa tumatakbong Pangulo, Pangalawang Pangulo at Senador, nanguna si Vice President Leni Robredo sa may pinakamalaking spending o nagastos sa Facebook advertisement. Base ito sa datos ng Facebook Ad Library na nagpapakita ng nilalaman ng Facebook ads, ginagastos para sa ads at target population ng ads. Umabot sa 14.1 million pesos ang nagastos ni VP Leni para sa Facebook ads sa kanyang official FB pages. Ito ay mula pa noong August 4, 2020 kung kailan na-activate ang Ad Library hanggang December 31, 2021. Pinakamarami ang kanyang FB ads matapos siyang maghain ng kandidatura noong Oktubre. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, mula sa volunteers ang perang ibinayad sa mga ads. Samantala, ang nangunguna sa ilang presidential survey na si dating Senador Bongbong Marcos ay wala pang naitatalang spending sa FB ads. Ang marami sa kanya ay mga naglipa ng meme sa Facebook. Ayon kay Jonathan Ong, Associate Professor ng University of Massachusetts Amherst at nag-aaral ng Disinformation Network, mas nag-invest umano si Marcos sa meme wars at pangangampanya sa pamamagitan ng political fan group, community pages at micro-influencers sa halip na sa nakasanayang political ads na epektibo sa pagpaparating ng isinusulong na plataforma ng mga kandidato pero maaaring mauwi sa pagiging generic at hindi makatotohanan. Ayon pa kay Ong, sa kanyang pagsisiyasat, maging ang pro-BBM account sa Twitter at private messaging apps, isinusulong na golden era ng Pilipinas ang panahon ng nanungkulan ang kanyang ama. Patuloy din umano nitong inaatake ang tinatawag nilang mga pink allowance o kampo ni VP Robredo. Pero nauna ng pinabulaanan ni Marcos na mayroon siyang troll farms at sinabing ang popularidad niya sa social media ay dahil sa mga tunay niyang taga-suporta. Dismiss nga ang petisyon ng grupo ng mga human rights defender na naisipakan sila ang Certificate of Candidacy ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo para sa darating na halalan. Inilabas ng 2nd Division ng hatol kaninang umaga at ibinahagi ito ng abogadong si Theodore Te kani-kanina lamang. Kinumpirma rin sa atin ito ng COMELEC Education and Information Department. Noong Disyembre pa natapos ang pagdinig sa kasong iyan na isa sa mga unang inihain mula sa 7 petisyon na humaharang sa kandidatura ni Marcos. Ang sinasabi ng kampo ni Attorney Te, dapat ma-void yung COC daw ni Marcos dahil nagsinungaling siya rito sa dalawang bagay. Una, sinabi niya raw na hindi siya kailanman nahatulang guilty sa kahit na anong krimen na pinarurusahan ng perpetual ban from public office. Ibig sabihin, bawal na siyang umupo sa kahit na anong pwesto sa gobyerno kailanman. Ang ikalawang kasinungalingan daw ni Marcos sa kanyang COC ay pumirma siya na eligible o qualified siyang tumakbo para sa pagpapangulo. Ayon sa kampo nila Te, yung kanyang pagkakakonvict sa hindi pagpa-file ng income tax return mula 1982 hanggang 1985 ay pinarurusahan ng perpetual disqualification na yan. Pero sa pasya ng 2nd Division na kinabibilangan nila COMELEC Commissioner Socorro Inting, Antonio Co at Ray Bulay, wala raw kabuluhan ang petisyon. Hindi raw kasi pinataw ng Court of Appeals kay Marcos ang parusang perpetual disqualification from public office. Kaya ibig sabihin, hindi ito nag-a-apply kay Marcos. Pinagsabihan naman ng mga commissioner ang kampo ni Marcos na kinakatawan ng abogado de Campanillang si Estelito Mendoza. Mali raw ito sa pagsasabi na tanging ang Korte Suprema lang ang makakapagdesisyon sa kwalifikasyon niya sa pagkapangulo. Ang sabi ng COMELEC, sinasabi ni Marcos, yun ay para sa mismong Pangulo na. Pero siya, kandidato pa lamang sa pagkapangulo. Kaya nasa ilalim siya ng power ng COMELEC. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng spokesperson ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez ang COMELEC sa desisyong ito. Sabi niya, sinunod daw ng dibisyon ang batas. Attorney Glenchong, nakakalungkot lang. Kasi like ako, nung nangangampanya si Pangulong Duterte, talagang suportado ko talaga siya. Even right now, suportado ko pa rin yung mga magandang nagawa niya. Siyempre, lahat tayo lumalaban. Lalo ka na 12 years sa pakikipaglaban. Sumunod lang po kami sa inyo dahil gusto namin samahan ikaw sa pakikipaglaban mo sa malinis na halalan. Yeah. So nabanggit ni Pangulong Duterte dati na ayaw niya na sa Smartmatic, kaya nga nakakalungkot kasi ngayong 2022 Smartmatic pa rin yung gagamitin natin at saka sa mga palangga ko nakikinig ngayon, lahat tayo gusto ng malinis na halalan. For sure yung mga matitino na katulad natin gusto ng malinis na halalan. 5 ang appointees ni Pangulong Duterte. Okay, 5 bago si Guanzo na lang ang natitira dyan. So, para sa akin, na isang ordinaryong mamamayan, hearing from Attorney Glenn Chong na may mga tiwali sa COMELEC na naniningil ng 5 malong, equivalent to 5 milyon, tapos siguradong ipanalo ka for 100 million. So parang, anong ginagawa nitong 5 taong ito na kasama sana natin sa pagbabago? Yun lang naman ang tanong ko, Attorney Glenn. So, hindi natin alam kung sino sa kanila. Ma'am, simple lang. Simple lang po ang sagot ko dyan. Simple lang ang sagot ko dyan. If they can clean the COMELEC now, then they must be in it. Kasama sila dyan. Kung hindi nila kayang linisin yung COMELEC nila, having been trusted by the President to cleanse this institution, and they fail, it's because kasama sila dyan. Simple lang. Kasi wala namang... Because kung hindi ka kasama dyan, then, alam mo ma'am, kung hindi sila kasama dyan, then we would have heard them talking about it. Correct. Yeah. Kaya nga sabi ko, 5 na ang nilagay natin, team pagbabago. So it's so sad
Sumama tayo sa pakikipagbakbakan. Ako, nakipagbanggaan sa mga kalaban ng mga dilawan, di ba? Liberal Party, kasi gusto natin ng pagbabago. So binigyan na ng Pangulong Duterte ng chance na linisin ang ating COMELEC, ang election system natin. Pero ito pa, naniningil pa rin sila ng milyon-milyon. So hanggang saan, Attorney Glenn? Tumaas na nga eh. Oo nga eh. Sobrang taas. Ano, Dati 50 lang yan eh. 50 million. Grabe. Saan tayo Dati 50 pupulutin million, ito? ngayon 100 na pala. 100 na, oo. So, saan pupulutin ang taong bayan? Yun ma'am, mga kababayan, we only have ourselves to help. Walang tutulong sa atin, kundi ang sarili lamang natin. That's why we need to band together para meron tayong collective political voice, meron tayong collective political power para malinis po natin yung sistema ng eleksyon natin. Kasi ito po talaga ang punot dulo, ang ugat ng kahirapan ng ating bansa. Kasi kapag ang eleksyon natin ay binibenta parang karni o isda sa palengke, walang saysay ito sa ating our future is the primordial victim. Yung future natin, yung kinabukasan talaga natin ang dakilang biktima ng korupsyon na ito. So, going back sa sinabi po ninyo, itong mga commissioner na ito, their silence is res ipsa loquitur. Their silence is res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So, yun lang ang sagot ko dyan. Di ba? Kasi may source code review ngayon. So, hinihingi nila yung network diagram para mas lalong maintindihan nila yung system. Ayaw ibigay ng COMELEC, ayaw ipakita ng COMELEC. So, and then all of a sudden, available pala, makukuha mo lang pala sa kanilang server via hacking. So, when you get to see the network diagram, pag nakita mo yung network diagram, you know exactly yung whole topography ng election system. And the fact na sinabi mo kanina, Attorney Glenn, itong mga supposedly information ay hindi dapat ito nasa general consumption or general public consumption. Wala dapat sa website, di ba? Hindi dapat ito sa web server. No, not necessarily sa website, but web server. Hindi dapat ito nandoon sa web server. Especially kung sabihin natin history itong mga ito. These are records of elections in the past. Di ba? Sabihin natin, these are records of elections in the past. So bakit mo kailangang ilagay yan sa web server that's connected to the internet that is readily pwedeng ma-hack? Di ba? Yes. Yun, nandoon ka na doon sa okay, go ahead. Hindi mo pwedeng doktorin yung survey kung for example, pinababa mo yung numbers ni BBM. Samantala sa kalsada, nakikita mo ang libu-libong tao na lumalabas, gumagastos ng sarili ng pera, gumagastos ng kanilang time and effort, lumalabas, nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagsuporta kay BBM, all out sila. Hindi mo pwedeng gawin yun. So, going now, back to election day, kailangan mong ilimit yung mobility ni BBM at ng mga tao para walang karaban na lalabas, para walang tao na lalabas. Then little by little, dudoktorin mo na yung election surveys para pagdating doon sa dulo, malapit na yung eleksyon, magkadikit na si BBM at yung pangalawa. Ididikit nila. Tapos, pagkatapos sa araw ng halalan, mamagikin nila, mananalo na ng konti. Tandaan yung mga kababayan, kapag nanalo ng maliit, hinabol yan, dinaya yan. That's the conventional thinking ng mga politiko. Kapag natalo ka ng konti, dinaya yan, hinabol yan. Just like what happened in 2016. Nanalo lang si Leni Robredo ng kalahati ng 1%. Kalahati ng 1%. 1/2 of 1%. That's 263,000 is little. Kunti lang yan out of 40 million votes. Maliit yan. Dahil nga, hinabol lang. Dinaya. Pero kasi nalulungkot nga ako, Attorney Glenn Chong, na putang ina, sorry Attorney Glenn Chong. Putang ina, sa totoo lang po, pagbabago tayo. Ngayon, ulitin ko ulit, 5 ang inappoint ni Pangulong Duterte para sa pagbabago, malinis na halalan, dyan sa COMELEC. Tapos, ako para sa akin to, Attorney Glenn Chong, this is me. Na si Lugaw, si Lening Hitad, ay wala nang resources yan kasi hindi naman nila hawak yung kanilang ang gobyerno ngayon. 'Di ba? Wala silang power. But again, ang nakikita ko dito, this is not about Lenin na yung kalaban. I believe yung mga tiwali sa paligid ni Pangulong Duterte, yung mga anti-Marcos, kasi sila lang yung may power to do this. Kasi kung si Noynoy nung panahon niya, nasa kanila yung poder, 'di ba? Nagawa nila 'to. So the only people na pwedeng i-manipula ang boto o pandaraya sa kay BBM ay yung mga taong nasa gobyerno na tiwali. Tama ba? Pero this is me. Ako lang po ito. So, yes, I agree. I agree with you, ma'am. Tama kayo. Diba? Actually, si Lenny, si fake nanay, is just a pawn. Ano lang yan siya? O, pawn lang yan siya. Ano ba yung Tagalog sa pawn? Yung, ano nga ba yung Tagalog sa pawn sa chess? She's just a client pawn. Wherever, kung sino magdidikta sa kanya, kung sino magpapanalo sa kanya, yun yung amo niya.
So, Yes. that's why, mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi ito. Kailangan tayo ang magpapanalo sa kandidato para alam ng kandidato na ang amo niya ay ang taong bayan. Hindi yung mga makapangyarihan na mga tiwali na nagmamanipula ng ating election system. At worst, hindi ang COMELEC at Smartmatic na pera lang ang katapat. Yeah. Actually, maganda rin yung sinabi ni Attorney Tony Lavinia na dapat yung tungkol sa disqualification case na yun nga yung ongoing na I think maglalabas na nila yung resolution. But again, konektado lahat sa pinag-uusapan natin na sinasabi nga ni Actually, Okay, go ahead po. Ni Dean Lavinia. Yeah. I know him, he knows me. I know him and he knows me because dati na I studied there at hindi naman study. This is just a specialized training sa Ateneo School of Government. Ito yung nationwide contest ng Philippine Daily Inquirer yata yun at Conrad at University of Tong. Nagkaroon in 2007 nagkaroon ng contest yun yung contest ng young leaders across the Philippines. So sumali ako doon. Actually sumali ako doon. It was posted nasa Philippine Daily Inquirer yun, full page ad. So nakita ko yun, sumali ako. Ang host noon, ang organizers noon is the Ateneo School of Government na si Dean Tony Lavinia, ang dean at the time. Si Dean Tony Lavinia. Magaling din yan. Saludo ako dyan kay Dean Tony. Tapos ang kabila nilang partner ay si Conrad at University of Tong. Ito yung Sherman Foundation. So, naghahanap sila ng young leaders to train for the 2007 elections. So, may tanong silang tatlong essay yun. So, kailangan mong sagutin yung tatlong essay in less than 1,000 words. So, sumali po ako doon. And I was one of the first na tinawag na qualified. So, kaya na-enroll ako doon sa Ateneo School of Government. And then I came to know Dean Tony Lavinia. So, nag-training kami sa Tagaytay for a week. And then at that time, may threat na sa buhay ko. They offered to pay, including my security. Kasi ang dapat ako lang yun So, they offered to pay, including my security for the entire duration. So, in-approve yun ng Conrad University of Tong. So, dalawa kami pumunta doon, may kwartya ako at that time because there was threat to my life at that time already. So, that's why I came to know him. So, yung sinabi ni Dean Tony Lavinia is simple. This is a political question and I agree with him. Yung political question, it's actually a doctrine. It's a legal doctrine in which the courts will not interfere. The courts in this case will be the COMELEC. No, the courts in the case of COMELEC because quasi-judicial yung jurisdiction nila. Will not interfere on issues in which the Constitution reserves to the Congress or the President of the Philippines, to the political branches of government, the decision. So, or in this case, to the sovereign people, to the people in their sovereign capacity. So, yun ang legal doctrine na yan. Like for example, conduct of foreign policy. The conduct of foreign policy is reserved to the executive branch. So normally, pag may ganyan, recognition of state, di ba? For example, si Afghanistan, na-take over ng Taliban, na natanggal yung previous duly elected government ng Taliban, ng Afghanistan, napalitan ng Taliban. So, the question of whether or not the Philippine government will recognize the Taliban government is a political question. So normally, courts will not interfere. So ganito, yun yung punto ni Tony Lavinia, ni Dean Tony, na itong question na to, on the disqualification, on this possible disqualification is best decided by the people in their sovereign capacity. And there is no better way for the people to exercise their sovereign will than in an election. Sa election natin yan pagdidesisyonan. So, in a way, the COMELEC should dismiss. Dapat i-dismiss yan ng COMELEC yung disqualification. Yung disqualification ng cases because it is a political question. That is best reserved to the people in their sovereign capacity. Besides, papunta tayo sa election. But there's another thing. Questions on the qualifications for President and Vice President shall be under the exclusive jurisdiction of the Presidential Electoral Tribunal. Ito ngayon questions on this is a novel argument. Itong question on the disqualifications of BBM goes right into his qualification kasi nga pinailan siya ng petition for disqualification. Therefore, ang issue there is qualification ni BBM. Now, under the Constitution, malinaw yan sa Constitution, questions on the qualifications of candidates for the President and Vice President shall be the exclusive jurisdiction of the Presidential Electoral Tribunal. So, dapat, doon mo kukwestiyonin yan sa PET, hindi sa COMELEC. Because this would assume the nature of a